Itong mga nagdaang araw, maraming mga pasyente ang nagtatanong sa akin, ano ba yung Nipah virus? Marami rin sa kanila nababahala, pwede ba itong maging susunod na pandemic? Ang Nipah virus ay isang mikrobyo na tinatawag na zoonotic. Ibig sabihin, nanggagaling ito sa hayop at pwedeng mapasa sa tao. Anong mga hayop ba? Ang pinaghihinalaang pinagmulan nito ay ang bats or paniki. Pero pwede rin itong mapasa sa reservoir kung saan hayop na doon naman siya magtatagal pero posibleng walang sakit katulad yung mga kinakain nating baboy, yung iba kabayo, at sa iba rin mga manok. Pwede itong mapasa kung mayroong likido katulad ng laway, dugo, at pwede ring plema kung meron ng sintomas ang hayop na nilagay. Halimbawa, kumain ka ng prutas na kinagatan ng paniki o kaya nakain mo yung karne mismo ng mga ilang hayop na animal reservoir. So, doon napapasa sa tao. At kapag napasa ang mikrobyo sa hayop papunta sa tao, sa loob ng mga 4 hanggang 2 linggo, pwede ka magkasintomas. So, ano ba yung mga sintomas nito? Yung iba, nababahala kasi parang mild na, katulad din ng mga ibang sintomas na nakukuha sa ibang virus. Pwede kang magkasakit sa lalamunan or masakit ulo mo, pwede ka ring magkaroon ng ubo, sumakit ang tiyan at pagsusuka. Pero yung ilan kasi nagkakaroon ng komplikasyon at nagiging malala. Pwedeng mamaga ang utak, magkakaroon ng encephalitis at maaari ring humantong sa kamatayan. Yung iba, kapag magkakakomplikasyon, talagang mahirap. Wala pang gamot o bakuna para sa virus na ito. Kaya kapag tinamaan ka, yung iba natatakot talaga. Mayroong sinasabing 40 hanggang 70% ng tsansa ay mamamatay. Sa ngayon, merong kumpirmadong kaso. Pero sa India yon at 2 lamang lahat ng direct contacts ay na-quarantine at na-test naman yung iba na negative at sila ay binabantayan. Dito naman sa Pilipinas, gaya ng ibang bansa, nagpalabas na rin ng bulletin at dahil ito'y public health concern, nagkaroon na ng surveillance at wala pa namang kumpirmadong kaso. Matagal na itong Nipah virus actually, ilang dekada na siya, pero hindi nga ito naipapasa sa napakaraming tao, kaya hindi rin naman naging pandemic. Noong 2014, nagkaroon ng mga kumpirmadong kaso dito sa Pilipinas, sa may Sultan Kudarat. Yun ay nanggaling sa karni ng kabayo na kinain ng mga tao na yon. Posible ang kabayo ay nakakain ng prutas na may kagat ng paniki. So, kaya naipasa yung virus. At sa 15 kaso na yon, siyam ang pumanaw. Kaya yung iba ay natatakot. Pero sa ngayon, kontrolado at nagsisurveillance. Ngayon, ginagawa naman ng mga otoridad ang kanilang dapat gawin para mabantayan at makontrol. Hindi naman tayo dapat mag-alala. Bilang mga individual, meron din tayong dapat gawin naman. Dahil katulad nga ng ibang mga sakit na kumakalat dahilan ng virus, meron tayong universal precaution na pwedeng gawin para hindi tayo mahawa. Ano nga ba to? Unang-una, maghugas pa rin ng kamay. Kung tayo lalabas, hahawak sa maraming bagay na nasa paligid, maghugas muna tayo ng kamay bago kumain. Kasi doon na ipapasa kung papasok natin sa ating bibig o kakain tayo. Ano pa, pwede rin tayong magmask kung merong may ubo sipon sa paligid o tayo mismo may sakit, mahina ang resistensya, magmask tayo. Pwede pa rin yon. At syempre, pinaka-importante sa araw-araw tungkol tayo lalabas, magpalakas ng immunity. Paano ba natin yun gagawin? Tamang pagkain, yung mga masustansya, yung kailangan ng ating katawan para sa pang-araw-araw na function natin. At kung ito ay kulang, pwede nating suplementahan. Pwede tayong uminom ng vitamina. Ano ba yung nagpapalakas ng immunity? Vitamin C at zinc. At kung meron pang kulang sa assessment natin sa ating pangangatawan, idagdag natin bilang mga supplement. Dapat meron din tayong hustong tulog. Ano yon? Yung dapat siguro kung sa adults, 7 hanggang 9 oras sa gabi sana. At sa mga bata, 10 hanggang 12 oras. Kompletong tulog po yan para makapag-regenerate ang ating katawan at hindi tayo nanghihina sa umaga. Kung mapapangalagaan natin ang ating sarili at ang ating mga mahal sa buhay sa pamamagitan ng pagpapalakas ng immunity, at yung mga otoridad naman ay gagawin ng kanilang mga trabaho upang bantayan ang public health safety, hindi naman natin dapat katakutan yung Nipah virus sa ngayon kasi contained siya.